Okay, so hindi sana ako bibili nito kasi medyo pricey siya. Kaso, na-convince ako ni Nathan. Yes, si Nathan na merong 1.77,000 subscribers sa YouTube. Ayan, ito siya. Yun na nga, na-convince ako ni Nathan na bumili nito. So, napapunta ako sa National Bookstore. Pero okay lang. So, check natin yung quality ng flags na ito. Okay, so this is 3x6 feet made of nylon. Tapos, kita nyo ba? Gawa siya ng Donabon. No, kung saan to. Donabon Enterprise. Ito, meron siyang number. Tsaka email address. Screenshot na lang. And then, tingnan mo naman. Magkano to? 716 pesos. Medyo pricey siya compared dun sa mga nabibili ko sa Santa Cruz. Pero, tingnan natin, check natin kung sulit pa talaga yung price niya. Na 716, tama ba? 700. Oh, 719. Medyo malabo. So, okay, buksan natin to. Ganda ng packaging niya. Makapal yung plastic. Ayan. Hindi siya mahirap buksan. Ito siya. Ayan. Uy. Ganda ng tahi. Ayan. Namatay yung ilaw. So, tingnan nyo yung tahi niya. Tatlo. 1, 2, 3. At saka yung eto. Yung quality ng nylon is kagaya din sa mga na nabibili natin sa Santa Cruz. Ayan. Buklatin. Ayan. Buklatin ng maayos. Hey! Okay. Wow. Oh my God. Ang ganda. Kaso ba't medyo malaki yung star? No? At saka masyado siyang malayo sa edge. Ayan. Tapos yung sun, ang ganda ng rays niya. So hopefully nasa 30 degrees tong angle nito. Kasi based sa specifications, dapat yung angle ng rays is nasa 30 degrees. Ayan. Tapos eto naman, since na 3x6, dapat nasa 7.2 inches yung kanyang ay kulang siya. Ay kulang yung ano niya, yung diameter. So medyo ano siya, maliit lang. Ayun, and then tingnan natin yung tahi niya. Yung pulido ba talaga? Ayun. Malinis. Malinis ang pagkatahi niya. And then, tingnan natin yung header. Lagi kasi yung header. Ito yung ano eh. Lagi kong tinitingnan. Ala, ang ganda. Ang tibay. Medyo malaki siya ng konti. Compare mo sa Philippine flags na nabibili sa Santa Cruz. Sa stores dun. Tapos, meron siyang 1, 2. So, secured. Makapal yung ano niya, yung header. Tapos, malinis. Ayan. Sobrang linis niya. And then, dito tayo sa lagi kong tinitingnan na ano, na part is yung grommet niya. Ayun yung grommet, yung distance, medyo malayo ng konti. Dapat nandito siya. Pero hindi naman siya gaano kahal. Ano. Tapos yung kagandahan nito, makapal. Makapal yung grommet niya. Kapareho siya ng ano, grommet ng Flag Republic. Ay hindi, mas makapal.
At saka mas matibay yung sa Flag Republic pala. Pero okay din to. Tapos yung dito pansin ko. Ayan o. Papakita ko to. Medyo kinapalan dito na part. Ito. Mula dito hanggang dito. Medyo makapal siya. Kasi para hindi siya madaling matastas. At saka meron siyang tahinan naka-X dito. So matibay. Matibay, hindi siya madaling matanggal, tapos hindi siya madaling ano. So, di ba dito yung tension? Pag ganun, dito yung tension ito pag sa fork. So, nasa pole na siya, flag pole. Ayun. Maganda. Yung pagkagawa, malinis. Tapos, ayun na, yung kagaya ng sinasabi ko kanina, yung sa edge niya. 3. So talagang napakatibay na to. Tapos ito yan. Iba. Ang sinulid niya is blue pag nasa blue, red pag nasa red. Ayan. So siguro kung i-rate ko itong flag ng Donabon na nabibili sa National Bookstore, siguro nasa 8 out of 10. 8 out of 10 siya. Hindi siya gaano ka-perfect kasi malayo yung distance ng star sa edge. Tsaka yung size niya. Pero hindi ako sure kung malaki ba talaga to. Or ito yung correct na na size ng star, hindi ko pa nare-review. Tapos, yun lang. Ito kasi medyo kulang. Pero so far, konti na naman yung difference. Acceptable naman siya. Tapos yung race niya, ayan, maganda. Ito talaga yung panalo, yung kanyang grommet at saka header niya. At saka yung linis ng pagkagawa. Wala siyang mga sinolid na iiwan. Ayan. Tapos dito. Natin sa likod. Sa likod niya. Sa other side. Ayan. Ayan. O, diba? Maganda yung pagkagawa. So, ayan. Medyo pricey lang siya. Pero sa akin, sulit naman. Kasi nga, not bad naman yung quality. Yun lang. And again, this is 3x6 made of nylon, manufactured by Donabon Enterprises. And nandun kanina sa start ng video, nandun yung contact number tsaka email address nila. And thank you for watching. Bye!